Dear IFM, walang masamang patawarin ng taong nagkasala sa iyo. Pero paano mo patatawarin ng isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Ako nga pala si Melo, 33 years old at nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo sa Cainta. Noong nakaraang taon pa lang ako nakapakinig sa Dear IFM at magmula noon ay wala na akong pinapalagpas sa mga magagandang kwentong inihahandog ng programang ito para sa aming mga listeners. Ang gaganda pa ng mga boses ng mga dramatista at parang nanonood na rin ako ng pelikula habang nakikinig sa radyo. Aminin kong naisip ko rin noon na magpadala ng kwento sa Dear IFM para mapakinggan ko ang sarili kong kwento sa radyo. Yun nga lang, hindi ko alam noon kung anong bahagi ng buhay ko ang ipapadala ko. Pero dahil may nangyari sa buhay ko ngayong taon na ito, hindi na yun ang dahilan ko para ipadala ang kwento kong ito. Gusto ko talagang mapakinggan nyo ito para malaman kung ano ang magiging reaksyon nyo sa ginawa ko. Tay, kumusta naman po yung pakiramdam nyo? Ay, ayos lang naman ako, anak. Maganda naman ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka ba dyan, Tay, ha? Oo nga. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ganyan din po kasi yung sinabi niyo nung huling beses na sinugod namin kayo sa ospital. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko tong sakit ko. Baka po kasi may nararamdaman na kayong hindi maganda tapos tinatago niyo lang sa amin. Okay lang ako. Huwag mo na akong masyadong isipin. Ang intindihin mo ay ang pamilya mo. O sige po, Tay. Mamaya po babalik ako kapag iinom na ulit kayo ng gamot, ha? Sige, anak. May aasikasuhin lang po ako. Tawagin ko lang po si Linda para bantayin kayo dito sa kwarto. Melo, sandali nga lang. Bakit po, Tay? Umupo ka muna, anak. Gusto lang sana kitang makausap. Kanina pa po tayo nag-uusap, ha? Iba naman to. At mas mahalaga tong pag-uusapan natin ngayon. Sige po, Tay. Tungkol saan ba to? Melo, alam kong hanggang ngayon, matindi pa rin ang nararamdaman mong galit sa nanay mo. Tay, sandali. Pasensya na ho, pero ayoko talagang pag-usapan yung bagay na yan. Anak, sandali lang. Huwag ka munang umalis. Alam niyo naman po kasi kung ano yung magiging reaksyon ko sa babaeng yan, di ba? Melo, huwag kang magsalita ng ganyan kay Gloria. Pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, ano pa man ang ginawa niya sa pamilya natin, hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na siya pa rin ang nanay mo. Walang matinong nanay ang magagawang masikmurang iwan ang sariling pamilya niya para sa ibang lalaki. Hindi nga niya tayo binalikan eh. Kahit kailan, hindi ko magiging nanay yung babaeng yan. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ang ilalagay ko dito sa mundo. Hindi natin masabi. Baka ilang araw na lang, mawala na ako. Ang pakiusap ko lang, sana mahanap mo na rin ang pagpapatawad sa puso mo. Hindi rin nagtagal, sumakabilang buhay na rin ang tatay ko. Pasensya na. Hindi kasi ako komportable na sabihin sa inyo kung ano ang naging sakit niya. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa akin na maalala ang mga paghihirap niya at ang mismong oras na tuluyan na niya akong iniwan. Gusto ko sanang pagbigyan ng gusto niya, pero hindi ko talaga mahanap sa puso na patawarin ang nanay kong dating nang iwan sa amin noong nag-abroad siya at nakakilala ng ibang lalaki. Hanggang sa hindi na niya kami binalikan. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na patawarin ng isang taong siguradong hindi naman kami naaalala at wala nang pakialam sa amin.
Matagal na rin naman siyang nawala sa buhay namin. At hindi ko na inaasahan na babalikan pa niya kami. That's such a nice guy. My God. I feel bad. Linda, mukhang dumadami na yung mga dumadalaw kay tatay ah. Oo nga eh. Nakakatuwa lang. Marami pa rin pala talagang nagmamahal sa kanya. Mabait kasi si tatay, kaya marami siyang kaibigan. Isang tao lang naman yung talagang umabuso sa kabaitan niya eh. Ay nako. Alam mo Melo, huwag na natin pag-usapan yan. Mai-stress lang tayo dyan eh. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo si tatay. Hayaan na natin siyang makapagpahinga ng maayos. Pasensya na, naalala ko lang eh. Melo, sandali lang. Merong bagong dumating oh. Ayun. Yung Ali. Kilala ko yan. Hindi ko akalain na darating yung babaeng yan dito. Teka, siya ba yung... Oo, Linda. Siya yung nanay ko. Sandali, pupuntahan ko lang. Sige, pero wag mong aawayin yung nanay mo ha. Oh, anong ginagawa mo rito? Melo, anak, ikaw na ba yan? Huwag mo akong tatawaging anak. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Melo, may pinagsamahan din naman kami ni Rico. Pinsan ko ring minahal ang tatay mo. Gusto ko lang siyang makita sa huling pagkakataon. Yun lang? Oo, yun lang. Wala ka na bang ibang gusto pang sabihin sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Sa tinagal-tagal ng panahon na hindi mo siya nakita, wala ka bang ibang sasabihin sa kanya? Alam kong alam mo kung ano yung sasabihin ko. Ang akala ko pa naman, Melo. Ngayong lumaki at tumanda ka na, nagbago ka na. Hindi pa rin pala. Hanggang ngayon, matigas pa rin talaga ang ulo mo. Sinabi ko namang hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero ayaw mo pa rin maniwala. Sa dami ng mga nangyari, sa tindi na ginawa mo kay tatay sa pamilya natin, wala ka talagang maisip na sasabihin ha? Wala eh. Ano bang gusto mong marinig galing sa akin? Tsaka, ano pa bang sasabihin ko sa kanya? Patay na siya. Matagal nang natapos ang pagiging asawa ko sa kanya. Para saan pa? Para kausapin ko siya? Aminin kong nung nakita ko ulit ang nanay ko, kahit na matindi ang nararamdaman kong galit sa kanya, nandun pa rin yung umasa ako na baka sakaling nagbago na siya at hihingi na siya ng patawad sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa pamilya namin. Kahit nga hindi na lang sa akin, kahit kay tatay na lang siya humingi ng tawad, matatahimik na ang kalooban ko. Pero hindi pa rin yun ang nangyari noong muling nagkita kami ni nanay. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Mukhang ganun pa rin katigas ang puso niya sa amin. Pero hindi ko pa rin makalimutan ang hiling ni tatay sa akin. At matutupad ko lang yon kung magagawa kong kumbinsihin ang nanay ko na humingi na siya ng tawad sa amin. Hindi na natin, nabanan, na-intriga ako. Ano kaya ang kanyang pinagdaanan? Kakaiba ito, mga idol. So, ito na, abangan natin sa second part ng kwento ni DJ Dear IFM, Blanco. Nagbabalik po, Dear IFM. Ano sa atin, 9:12. Starwax, ang number 1 Flowax may waterproof formula. Usan man ang tubig, maligin tabang sahig. Starwax Flowax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Nagulat naman ako sa iyo, Melo. Bakit nag-abala ka pang dalawin ako dito sa bahay namin?
Gusto ko lang kayong makausap, Nay. Saglit lang. Papatayin ko lang muna itong radyo. Ayan. Nay, Nay? Hindi ko akalain na tatawagin mo pa rin akong nanay. Nung huling nagkita tayo galit na galit ka sa akin. sino ba namang anak ang matutuwa na iniwan siya ng nanay niya at ipagpalit ng pamilya niya sa ibang lalaki? Kaya mo ba ako pinuntahan dito? Para awayin ako? Aba kung ganyan din lang, huwag mo na akong tawaging nanay. Wala naman akong magagawa eh. Ikaw pa rin naman ang nagpanganak sa akin eh. Sa'yo pa rin ako nanggaling. Mabuti naman at alam mo. Pero aaminin ko, dahil sa iniwan mo kami, sa tagal ng panahon na wala ka sa buhay namin, nawala na rin yung respeto ko para sa'yo. Napipilitan ka lang pala sa pagtawag mo ng nanay sa akin. Ewan ko, siguro. Melo, matagal man tayong hindi nagkita. Pero dahil anak kita, kilala kita, alam ko pa rin ang takbo ng utak mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magmaang-maangan sa akin. Kung alam mo naman pala yung takbo ng utak ko, ang ibig sabihin, alam mo rin kung bakit ako pupunta rito. Ayoko nang sayangin pa ang oras ko para manghula. Sabihin mo na lang kung ano ba talaga ang pakay mo dito. Sige na eh. Bago mamatay si tatay, sinabi niya sa akin na sana raw mahanap ko na ang puso ko sa pagpapatawad. Sino ba ang may kasalanan sa'yo? At ano naman ang kinalaman ko dyan? Kayo pala dapat yung sinasabihan ko na huwag magmaang-maangan eh. Bakit ako? Hindi ba kayo makaramdam? Hindi niyo ba alam kung ano yung naging kasalanan niyo sa amin? Ano nga ba yung kasalanan ko sa inyo? Hindi mo talaga alam. Talaga lang ha. Hindi mo alam na iniwan mo kami para sa ibang lalaki? Huminahon ka lang, Melo. Baka nakakalimutan mo. Nasa pamamahay kita. Binabantaan mong sarili mong anak? Anong klaseng nanay ka? At anong klaseng anak ka rin? Ano pa ang ginawa ko sa'yo? Wala kang karapatan na sumagot-sagot sa akin ng ganyan. Nanay mo ko. Pero hindi ka naman naging mabuting nanay sa akin eh. Hindi ka naging mabuting asawa sa tatay ko. Pagkatapos ang kapal ng mukha mong umasta dyan na parang wala lang sa'yo yung mga ginawa mo sa amin. Kaya pala, pinipilit mo ko ng burol ng tatay mo na dapat meron akong sabihin sa kanya. Ano ba ang gusto mo? Humingi ako ng tawad sa inyo nang dahil sa nagawa kong kasalanan? Dahil ba doon? Oo! Kahit hindi na lang sa akin eh. Kahit sa tatay ko na lang. Namatay siya na hindi man lang niya naririnig galing sa'yo na humihingi ka ng tawad sa naging kasalanan mo sa kanya. Wala akong kasalanan sa inyo. Kahit kailan, hindi naging kasalanan. Ang hanapin at makuha ang tunay na kaligayahan mo. Naging maligaya ako sa lalaking ipinalit ko sa inyo. At wala akong pinagsisisihan. Kapag humingi ako ng tawad kay Rico, parang inamin ko na rin na naging mali ako sa desisyon ko. At hindi ako nagkamali. Masaya ako sa pamilya na meron ako ngayon. Sinayang ko lang pala ang oras ko sa pagpunta sa bahay niya. Hindi ko rin pala makukuha sa kanya paghingi ng tawad na karapat dapat lang naman niyang gawin dahil sa laki ng naging kasalanan niya sa pamilya namin. Hindi ako makapaniwala na meron pala talagang taong nabubuhay sa mundong ito na napakatigas ng puso. Napakahirap ding tanggapin na sa lahat-lahat pa ng taong makikilala ko na may ganitong ugali, ang sarili ko pang nanay mismo. Alam kong lahat tayo ay dapat marunong magpatawad sa mga taong nakagawa ng kamalian sa atin. Pero, paano ko magagawang patawarin ng isang taong hindi naman inaamin sa sarili niya na meron siyang nagawang kasalanan sa pamilya niya? Hindi ko pa rin makalimutan ang ginawang pagtanggi ng nanay ko na humingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa amin. Naisip kong napakasimpleng bagay lang naman ang hinihingi ng tatay ko mula sa kanya. At hindi pa niya maibigay para na lang sa ikakatahimik ng lahat.
Lalo ako naawa sa tatay ko. At lalong tumindi ang galit na nararamdaman ko dahil hindi ko man lang maibigay sa kanya ang hinihiling niya. At dahil dito, naging mainitin ang ulo ko. Halos araw-araw nagiging irritable na ako sa mga tao. At ang mahirap pa dito, nadadamay ko pa ang pamilya ko. Linda! Nasaan ba yun? Linda! Halika nga rito! O bakit? Ano bang problema mo? Di ba sinabi ko sa'yo magluto ka na? Oo. Oy, bakit hindi ka pa nakakapagluto? Melo, pasensya ka na, pero nakita mo naman dami-dami ko pang ginagawa dito sa bahay eh. Maraming ginagawa. Ang dami mong sinasabi. Nagdadahilan ka lang eh. Hindi mo ba nakikita yung mga ginagawa ko? Linda, pwede ba wag mo akong palusutan? Paano mo nasabi nagpapalusot ako? Nakikita mo naman na naglalaba ako ngayon, di ba? Hindi ba pwedeng itigil mo muna yung paglalaba mo at saka magluto ka muna? Ang dami-dami ng mga labahin ko. Kapag itinigil ko yung paglalaba ko para lang maipagluto ka, mamaya hindi ko na rin matutuloy yan kasi pagod na ako. Ganun. Hahayaan mo na lang magutom ang pamilya mo para dyan sa paglalaba mo. Melo, ano ba yung pinagsasabi mo? Umayos ka na. Nagugutom nga ako eh. Di magluto ka. Hindi ka ba marunong magluto? Linda, baka pwedeng wag mo akong pinipiloso po. Basta ang sinasabi ko lang, may ginagawa pa ako. Kung nagugutom na kayo ng mga bata, baka pwedeng ikaw na muna magluto ng kakainin ninyo. Nakikipagmagalingan ka ngayon sa akin, ha? Sige na, ipagluluto na kita. Kesa yung ganyan na nagwawala ka pa. Baka maubos pa yung mga gamit natin dito sa bahay. Sabi mo, ha? Nagpaparinig ka ba? Ayoko na makipagtalo sa'yo, Melo. Huwag mo na akong awayin para matanggal ko na dito yung basong binasag mo at nang makaluto na rin ako. Kaya nabasag yan kasi kasalanan mo eh. Ikaw kasi sumasagot ka pa. Alam mo, mag-sorry ka na lang. Bakit ako magsusorry? Ganyan ba talaga kayong mga babae, ha? Kasalanan nyo na nga, kayo pa nagmamalaki. Hindi ako nagmamalaki. Pero hindi ako magsusorry sa isang bagay na hindi ko naman kasalanan. Alam mo, pare-pareho talaga kayo eh. Makakapal ang mga mukha nyo. Katulad rin pala kayo ng nanay ko eh. Hindi marunong humingi ng tawad sa kasalanang ginawa niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Yun yung ipinuputok mo eh. Yun yung dahilan kung bakit ganyan kainit yung ulo mo. Magluto ka na lang! Hindi, Melo. Masyado ka nang kinakain ng galit mo sa nanay mo. At naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero wag mong idamay ang pamilya mo. Bakit pa kasi hindi mo na lang siya patawarin kahit hindi niya inaamin yung pagkakamali niya sa inyo ng tatay mo? Ikaw lang din yung nahihirapan eh. Pinaparusahan mo lang yung sarili mo sa kasalanan ng ibang tao. Ikaw na ang gumawa ng paraan para matahimik na yung kalooban mo. Kahit gusto ko pang itanggi sa sarili ko, alam kong tama ang mga sinabi ng asawa ko sa akin. Pinaparusahan ko lang ang sarili ko sa kasalanan na ginawa ng nanay ko. Kung ayaw niyang humingi ng tawad, wala na siguro talaga ako magagawa pa sa bagay na yon. Pero may magagawa pa rin ako para matigil na ang nararamdaman kong matinding galit na kinikimkim ko sa mahabang panahon at mahanap ko na rin ang katahimikan ng loob ko. Kung hindi ako gagawa ng paraan, baka mahuli na ang lahat para sa akin at madamay ko pa ang mga taong mahalaga sa buhay ko. Kaya kahit hindi ganun kadali, nagdesisyon na ako. Pinili ko na lang na patawarin na ang nanay ko. Hindi ko akalain na pagkatapos ng nangyari sa atin nung huling beses na nandito ka, dadalawin mo pa rin ako. Oy, bakit? Ayaw nyo na bang puntahan ko kayo? Ewan ko sa'yo. Sa akin, wala namang problema. Basta, huwag ka lang nagdadala ng gulo dito. Sa totoo lang, Nay, ayoko talaga ng gulo. Ayoko rin sanang makipagsagutan sa inyo. Ayoko rin ng sakit ng ulo. Pero kung ganon, ano ba yung dahilan kung bakit nandito ka na naman? Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Nga pala, tignan nyo muna na itong mga pinamili ko. Oo, napansin ko ngang may dala kang pasalubong eh. Bumabawi ka ba sa mga ginawang pagsagot-sagot sa akin? Sabihin na nating parang gano'n na nga. Mabuti naman kung ganun.
nakakahiya naman sa akin pag sasalitaan mo ko ng hindi maganda sa loob mismo ng pamamahay ko. Sorry na, hindi na po yun maulit, Nay. Aba siguraduhin mo lang. At teka nga, ano ba tong mga pinamili mo? Pagkain, delata, may sabon pa. Oo, Nay. Magandang gamitin to. Shield Bath Soap. 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended pa ng Philippine Nurses Association. O sige, masubukan nga yung sabon na yan. Oo, Nay. Kaya yan talaga yung binili kong sabon para sa inyo. Mukhang bumabawi ka talaga sa akin Teka nga, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko sa'yo. Hindi ka naman pumunta dito para lang magbigay ng pasalubong, di ba? Nay, ano kasi, bali, magmula nung nagkita ulit tayo, di ba? Hindi na kasi naging maganda yung pag-uusap natin eh. Naisip ko lang, ang pangit naman kapag lagi na lang ganun yung nangyayari. Ewan ko ba sa'yo? Ikaw lang naman tong nangaaway sa akin. Huwag ka sanang mainsulto dito sa sasabihin ko sa inyo na yan. Alam kong para sa inyo, wala kayong ginawang masama sa amin ni tatay at nire-respeto ko naman yon. Wala akong magagawa kung yun talaga yung paniniwala nyo. Mabuti naman kung ganun. Aaminin kong sa mahabang panahon, kinimkim ko talaga yung matinding galit sa inyo. Pero ngayon, mas gugustuhin ko na lang na matahimik na yung kalooban nating lahat. Sige na walahan na ho kayong pagkakamali sa amin ni tatay. Gusto ko lang sabihin na pinapatawad ko na ho kayo. Talaga, anak? Oo, Nay. Gusto ko lang talagang maging masaya tayong lahat. Lalong-lalo na si tatay. Matagal ko nang hinihintay yan, Melo. Ang akala ko, ganun na lang ang tindi ng galit mo sa akin. Huwag na ho nating pag-usapan yan, Nay. Ang importante, pagkatapos ng maraming taon, eto, nagkaayos na tayo. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Sa totoo lang, anak, kaya hindi ako makahingi ng tawad sa inyo ng tatay mo. Kasi napanghihinaan ako ng loob. Nahihiya ako sa inyo. Pero ngayon, binigyan mo ako ng pag-asa. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa inyo. Sa totoo lang, nagulat talaga ako sa nangyari. Hindi ko na inaasahan na hihingi pa ng tawad ang nanay ko. Hindi ako sanay na ganyan siya. Pero sino ba naman ako para questionin pa siya? Ang mahalaga lang sa akin, magkaayos na kaming dalawa para lang maibigay ko na kay tatay ang hinihiling niya. At wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko. Mas maganda na rin yung wala akong kaaway at tinatagong galit sa puso ko. Lalong-lalo na sa sariling nanay ko. Pero aaminin kong meron pa rin gumugulo sa isip ko. Parang nararamdaman kong meron pa rin mali. At hindi ko lang maintindihan kung ano yun. Melo! May bisita ka! Oh, Nay! Napatalaw ka. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Naisip ko lang na dalawin kayo ng asawa mo. May dala rin pala akong pasalubong para sa inyo at sa mga apo ko. Naku, Nay, nag-abala ka pa pero salamat po . Nasan nga palang mga bata? Gusto ko silang makita. Nakikipaglaro lang po sila sa ibang bata dyan sa labas. Pero maya-maya uuwi rin yung mga yon. Ay aba, dapat hindi nyo pinapalabas yung mga bata. Kaya nagiging matigas ang ulo ng mga yan Dati, yang si Melo, hindi ko na pinapalabas yan. At ayokong mabarkada yan sa mga batang matitigas ang ulo. Naku, Nay. Kaya pala ngayon, ang tigas-tigas ng ulo niyan kasi hindi nyo na natututukan. Ano ka ba? Matagal na yun. Bata pa ako niyan Huwag na natin pag-usapan. Nay,
Dumalaw lang ba kayo dito o may iba kayong sadya? Melo naman, bakit parang may pagdududa ka pa sa pagpunta ko dito? Mabuti nga, dinadalaw ko kayo Oo nga naman, Melo. Ano ka ba? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, nagulat lang ako kasi dumating kayo madalas kasi, di ba, na ako yung pumupunta sa inyo. Hindi ba pwedeng ginusto lang ni nanay na dalawin tayo ngayon? Oo. Wala naman akong ibig sabihin talaga doon Actually, natutuwa nga ako na nandito si nanay. Tama si Linda. Gusto ko lang na makita kayo at ang mga apo ko. Pero, oo, may sasabihin din talaga ako sa'yo. Ganun ho ba? Tungkol sa naman po yan? Ganito kasi yon. Anak, yung kapatid mo, si Arnie, di ba nakwento ko sa'yo na may pagkapasawa yun? Lagi na lang na natatanggal sa trabaho. Oo nga, nakwento nyo nga yun. Hindi nga kayo nakakapag-usap yun Parang suplado. Parang ayaw makipag-usap. Ngayon, mapipilitan siyang kausapin ka dahil kailangan ka niya. Anong ibig niyo pong sabihin? Melo, gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Total, may sariling negosyo ka naman kahit papaano. Nakakaluwag-luwag ka na rin sa buhay makikiusap sana ako. Baka naman, pwede mong tulungan yung kapatid mo. Sige ho. Titignan ko kung pwede siyang maipasok sa negosyo ko para makapagtrabaho siya. Hindi. Ayaw niya ng ganun Ilang beses na namin siyang sinabihan ng tito mo na maghanap ng trabaho pero ayaw niya talaga. Ano? Ang gusto niya talaga, magkaroon na siya ng sarili niyang negosyo. Ang problema, wala naman siyang pera para magamit na pangpuhunan. Teka, ano po ba yung gusto niyong gawin ko? Makikiusap sana ako sa'yo na baka pwede mo namang pahiramin ng pera yung kapatid mo. Sigurado namang marami ka ng perang naitatago dyan Tulungan mo yung kapatid mo. Kapag kumikita na siya, ako nang bahala para magkusa siyang bayaran ka. Sige Nay. Pag-uusapan lang namin ni Melo kung ano yung gagawin muna dyan, ha? Di na, Linda. Hindi na natin kailangang pag-usapan yan. Ha? Bakit hindi? Dahil hindi naman ako nagpapahiram ng pera. Anong sinabi mo? Nay, pasensya na. Alam kong kapatid ko siya sa inyo. Pero hindi naman siya makakahiram ng basta-basta ganun sa akin, no? Sa totoo lang, hindi ko pa naman talaga siya nakikilala Negosyo agad yung gusto niya. Aba, malaking pera yung hinihiram niya. Hindi ko basta-bastang ibibigay yan kahit pasabihin yung babayaran niya yan. Melo. Linda, tama na. Alam kong naiintindihan mo ko kung ano yung sinasabi ko dito. Ano ba yan? Para pahihiramin mo lang yung kapatid mo, hindi mo pa magawa. Ganyan ba talaga ugali mo? Kapag kumikita na, nagiging mayabang na. Grabe naman. Ang dami niyong sinabi, Nay. Basta ako sinasabi ko sa inyo kung anong dahilan ko, pasensya na talaga. Ewan ko sa'yo, nasayang lang yung araw ko. Wisit ka! Pinapakiusapan ka lang. Akala mo kung sino ka na. Sige, ipagdamot mo yung pera mo. Sayong-sayo na yan. Kainin mo kung gusto mo. Sinasabi ko na nga ba Kaya lang ho kayo nakikipagkasundo sa akin para makahingi kayo ng pabor. Hindi talaga taos sa puso nyo yung paghingi nyo ng tawad sa amin ni tatay. Kung ganyan lang din naman, mas mabuti pang huwag na lang tayong mag-usap kaysa magplastikan pa tayo. Mas magiging tahimik pa yung mga buhay natin. Ang akala ko, matutupad ko na ang hiling sa akin ng tatay ko at magkakaayos na rin kami ng nanay ko. Pero napunta lang sa wala ang lahat. Sinisip pa ako ng asawa ko. Dapat daw, ibinigay ko na lang kung ano ang hinihingi ng nanay ko at baka nakaiwas pa kami sa gulo. Pero hindi ko talaga magagawa yun. Hindi ko kayang pagbigyan ng isang taong nagbabait-baitan lang dahil may kailangan siya sa akin. Malinaw na hindi talaga totoo ang pagkikipag-ayos sa akin ni nanay. Naisip kong hindi rin naman siya maging totoo sa pakikitungo niya sa akin
Mas mabuting kalimutan na lang namin ang pagiging magkapamilya namin. Buo na ako sa naging desisyon ko. Pero hindi ko pa rin mayaalis sa akin na marinig kung ano ang magiging reaksyon nyo sa ginawa ko. Ano man ang sabihin nyo, pakikinggan at tatanggapin ko. Maraming salamat Dear IFM sa pagkakataong may bahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Melo. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.